Next is ito. Ito yung maraming nagkakamali guys. Yan po guys. So ngayong araw is ituturo ko sa inyo kung paano natin buuin itong portable mini chainsaw na may dalawa siyang battery. 12 inches po ito. Yan yung kanyang brand. Kilak. So muntik ko na tong kinancel guys kasi December to pa dapat to dumating. Sa traffic yung tugo kasi buti na lang nakilala ko na yung rider dito sa amin sa Lex PH sa Lazada. Sinend ko sa kanya yung tracking number at na-detect nila sa office nila na yung tugo na tracking nagdala is na-delay. So kaya ito na siya ngayon. So yan po guys, buksan natin yung kanyang box. Try ko ilagay sa link yung description kung saan ko siya na-order. So bali ito is dumating na sa akin 4 days now. Nagamit ko na siya pero ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya actual na buhin. So ito yung kanyang instruction manual. Pero ito guys is mix kasi ito. Meron siyang mga iba't ibang masinan dito. Yan o. Meron siyang mga portable drill, portable angle grinder. Ito talaga yung manual nga para sa kanya. May 4 pages lang siya. 3 nga lang o. Kasi ito blanco na. So yan yung mismong laman ng kanyang box. Meron siyang guide bar. Dito yan siya nakalagay. Baka kasi mahirapan kayong magligpit niyan kasi nalimutan nyo na kagaya sa akin. Kaya yun. Yung chain protector niya, dyan din yan siya nakalagay. Oh. Yan. Ganyan yung kanyang pwesto. So para malaman nyo kung paano siya ligpitin. So meron siyang battery, nilagyan ko na ng number yung isa, hindi lang klaro pero uulitin ko yan, number 2. Ito yung 1 na battery. Yan yung specs niya, di iron, walang amperahe nakalagay dyan. Ito sobrang bigat niya, seems legit naman yung kanyang battery, sana nga. So matagal naman siguro siyang malubat, di ko pa kasi siya nalubat since pagdating. Yan, Kilat yung brand. Then ito yung kanyang, charger. So, red yan siya pag nag-charge, green pag nag-full charge, lock, ganyan yung lock. Kasi nung nag-charge ako kahapon, hindi ko pala siya na-lock, kaya green lagi yung kanyang ilaw. Hindi ko na malaya na hindi pala siya na-lock. Dapat red pala siya pag mag-charge, green pag nag-full charge. Ayan, so ipipress mo lang naman to. And then, yung guide bar niya, 12 inch. Yan, parang bago pero nilinisan ko lang yan, nagamit ko talaga to. Ito yung kanyang machine ng kanyang chainsaw. Yan, magkahiwala yan sila. So assemble natin yan mamaya. Then ito yung kanyang mini tool. So hindi yan siya pangtanggal ng spark plug kasi wala siyang spark plug, portable siya. So ito is number 14 na socket. And Phillips screw or tinatawag nating star screw para dito sa dalawa kasi yung mga gas chainsaw dito yung adjust niya, pero ito is ito na pwede na natin siyang i-adjust using ng kamay natin. Hindi na natin kailangan ng Phillips screw dito para mahigpitan yung kanyang chain. Ito yung kanyang dalawang nut nakasama at dalawang Phillips screw. Excuse me. Ito yung kanyang chain pang 12. Sorry. So i-check nyo siya, baka kasi iba yung chain na nalagay nila, baka pang 6. So wag nyo siyang i-receive, click nyo yung return or refund. Then ito yung box nya, diba? Sorry, basag. May nakalagay naman na fragile dito sa kanyang tape, pero di talaga natin yan maiwasan sa tracking. Pero okay naman siya dito sa labas, wala naman siya problema. So ito yung kanyang chain protector. So wala nang laman yung box, ligpit na natin siya. Ito guys is Oregon na tawag namin ito slim bass, yung pang-ahit ng chain niya. So bumili na lang ako kahapon, 100 yung isa. Dalawa yung binili ko kasi meron ako ditong gas na chainsaw, yung BB chainsaw tawag. So ayan yung size niya, sakto lang naman siya, 3x16 4.8 mm. Yan po
yung pang-ahit. No? Wala kasi hindi siya kasama. Hindi siya kagaya ng mga nabibiling mini chainsaw. Mayroon siyang kasama. So dito tayo guys. Oh. Ito guys is lalagyan ng oil. Ito yung pump. Then ang pag pump nyo guys, dapat naka-andar siya. So pag andar ito guys, press kayo dito and then piga. Hindi nyo siya mapipiga pag hindi mo yan siya ipapress. Press dyan, then piga. Then pag nag-pump kayo guys, dapat lakasan nyo yung pag-pump. Hindi yung dandahan lang. Kasi dito lang yan siya dadaloy. Dapat kasi tatalsik siya doon sa chain natin. Then ang para sa akin guys, pag nag-pump kayo, dapat paandarin nyo siya. Kasi pag naka-stop lang, dyan lang yun pupunta yung ano niya. Sa isang chain lang siya na tatapon yung oil. Dapat paikot siya. Umaandar siya habang nagpa-pump kayo ng malakas. So ganyan yan siya guys. Oh. Lagyan nyo siya ng oil dyan. Yan po. Then dito yung oil level. Makikita nyo naman. Ayan. So buuin natin siya guys. Ang una nating kunin dyan is itong kanyang guide bar. So ganyan. Lagay natin yung kanyang guide bar. And then yung chain. So kailangan alam nyo to guys, kasi meron tayong gagawin dito na marami din yung nagkakamali. Ito yung chain guys. Oh. Makikita nyo yan guys, yung parang likod ng shark na yan. Yan yung papunta doon sa harap. Ganon. Kasi magsaslide muna yan siya sa kahoy bago siya tatama dito sa matalim na to, yung ahit na yan. So yan. So kailangan yung parang may kurba na yan doon sa harap natin. Yan. So connect natin. So kung bago ka pala sa channel ko guys, pwede nyo kayong mag-subscribe. Hindi ko kayo pinipilit, pero marami pa tayong tutorials na i-upload, mixed content, kung paano yung mga repairs nito, mga tips. Di naman ako talagang sobrang expert sa mga ganito, pero i-share ko yung mga nalalaman ko. Basta tama lang. Yan. So yun. Then huwag kayong mag-alala sa adjustment. Darating tayo dyan mamaya. Yan. So next is ito. Ito yung maraming nagkakamali guys. Ito yung pin niya sa adjustment. Yung iba hindi kasi ito pinapansin, kaya nasisira. Kasi yung BB chainsaw ko na yung may gas, nasira to kasi yung papa ko diretso lang siya install, di niya nakita na ito is para dito sa butas na to. Kasi siya yung mag-a-adjust sa ating guide bar para mahigpit or paluwag. So kailangan i-shoot nyo yan siya guys. Yan o. Pag hindi siya tumama guys, i-adjust nyo lang to. Ganyan. Pag ganyan yung ikot, paabante yung adjustment. Pag ganyan naman, pabalik siya sa right side. So makikita nyo naman yung movement niya. So kailangan i-shoot natin yun siya sa butas. Ito yung male, ito yung female niya. So kailangan i-shoot natin. So yan. Kailangan ma-shoot nyo yan guys. Mahirap magkamali dito guys, baka masira. Yan. Lapit na to. Magalaw kasi yung ano. Yan, na-shootan natin. So mamaya na to, kasi maghihigpit lang tayo dyan mamaya. Pag na-shoot nyo na guys, makikita nyo dyan na sobrang sikip na yan. Yan, then maglalagay na tayo ng nut. Kunin na natin yung nut. Ito yung dalawang nut. Then itong dalawang screw na to is para dito sa chain protector natin. Tignan ko yung oras guys, kasi magsusundo pa ako ng anak ko, nasa school. Yan. Paglagay dyan, huwag muna natin masyadong higpitan, kasi mag-adjust tayo sa kanyang guide bar or kanyang chain.
So yan, sobrang luwag. Adjustan natin. So puntahin natin doon sa left side. Forward natin siya. Yan guys, yun, umigpit na siya. Yan, luwagan natin konti. Yan, higpit konti. Yun, then saka natin sa higpitan. Ito yung tools niya kasama. Yan. Kailangan maigpit talaga yan guys. Kasi yan lang yung nagdadala sa lock ng ating guide bar. Yan. Huwag kayo malala kung malosted yan. May mabibili naman yan. Kasi sa next video na i-upload ko, tuturuan ko kayo kung paano to kalasin sa loob. Lalo na pag nag-leak yung inyong oil. So yan. Sobrang higpit. Sobrang higpit guys. Huwag natin ng konti. Basta ganun lang ang gagawin nyo guys. Check nyo talaga yung kanyang chain. Baka mag-overheat kasi pag masyadong masikip. Yan. Try natin, higpitan. Then testing na tayo ngayon. Pag matapos natin install yung kanyang chain protector. Yun higpit na naman. Kailangan talaga maluwag talaga siya. Ang disadvantages lang talaga na nakikita ko dito guys is wala siyang hawakan para sa left hand tayo natin. Kung right handed tayo, wala siyang hawakan. Yun lang talaga yung dito. Lalo na pag magpupersa na tayo, kailangan talaga nating makahawak. Yan, goods na. Yun, goods na siya guys. Then install na natin to. Yan siya. Then itong dalawang screw. And then install na natin yung battery. Tapos na tayo. Ito na yung last. Pag wala pa yung oil yung sa inyo, lagyan nyo lang siya ng oil. Ang nilagay ko lang dito na oil is sa gear oil ng motor. Yan. Kasi para lang naman siya sa chain. Yan. Ito, maglagay kayo ng oil. Diyan, magsaling ng oil. Then battery. Install natin, then check natin na dapat ito pantay. Dito, sakto lang. Yan. Naka-lock talaga yan siya dyan. Yan. Then, yun. Yan, hindi siya tulad kanina na ayun, hindi natin magalaw. So, pandalin na natin. Ito yung 2 battery. Then, yan. Testing. Press dito, then hit. So, yan. Ito yung guys, disadvantages dito. Pag magpuwersa ka na, wala kang mahawakan yan. Delikado din dito kasi malapit sa chain niya. So yun lang yung disadvantage na nakikita ko dito. Sa battery life niya naman, di ko pa na lobat itong 2 kasi ito lang yung na-charge ko na nag full charge. Yung 1 hindi pa. Ayan. Kasi naglubat agad to dahil galing pa siya sa stock or sa factory yung kanyang charge. So dito natin siya malalaman pag na-charge natin na hanggang anong oras siya or ilang gamit. So magre-review din ako nito guys pagkatapos itong video na to. Next video. Yan po. Press, then tiga.
Yan. Yun, naglobat na yata siya. Ito ba yung na-charge ko or 1? 1 pala yun guys. Sorry, 1 pala. Wala palang number yung na-charge ko kagabi. Yan. Oh, diba? Sobrang lakas. Iba talaga siya kasi full charge. Then pag nag-pump kayo guys ng oil, kailangan paandarin nyo siya. Then pump. Bantayin nyo lang yung kamay nyo, baka mapasok dito. Dito lang kayo mawak. Then pump. Hindi na makikita kayo mga oil na tumatalsik. So, ganun lang siya guys. Yan. So, kung may mga tanong kayo, pwede kayo mag-comment dyan, or mas maganda kung sa akin Facebook, Alciba Ricky the Second, dalawang ayong the second sa huli. Kung gusto kayo magpa-repair, pwede din dito. Iwan nyo lang sa location ko na Ricky Neutron sa Google Map from Turil or dito sa Prudential. So, maraming salamat guys sa panonood. Sana may natutunan ulit kayo dito sa video tutorial natin, and please do subscribe para sa mga upcoming next content video tutorial natin i-upload. So thanks guys.